Hello everyone. So ito po yung latest na interview ni Congressman Pulong sa ICC, sa detention kay PRRD. So napag-usapan din dito guys yung mga jowa at especially yung bahay ni PRRD na binibenta na nga no ni Hanelet. Kaya guys, nako panoorin nyo to hanggang dulo. Tapos huwag kayong mag-alala kung Bisaya kasi po may translation tayo diyan kaya maiintindihan nyo talaga. Pero just be ano talaga na lang, no? Just bear with me with the translation. Gagawin ko po lahat na makakaya ko. So, ito na nga po. Tarong ang iyang kwan. Sige pakatawa, sige joke sa mga apo, okay man siya. Sir, kanusta siya? So, sabi niya, maayos ang kanyang kalagayan ni PRRD. Sige, palagi daw nagpapatawa, nagjo-joke sa kanyang mga apo. Okay naman siya. Sir, na 1 week siya walay visit gyud unsa na feel daw niya, sir? Way gana kaon, mao gyapon ba siya gana kaon. Pareha karon akong ginamasahe, sige kurok antiyan. Istorya po na akong mga security, usay di mo bangon, kapoy. Matod pa niya, mo daw na kuan. Naanad na daw siya sa iyahang kahimtang nga ublo. Nasa loob. Ublo. Mo na isulti ublo. So, tanong ni Alvin, Sir, 1 week siyang walang visit. Ano raw na feel niya? Sagot naman ni Congressman Pulong, walang gana kumain. Ganun pa rin, walang gana kumain. Kagaya ngayon, minamasahe ko, nanginginig ang tiyan. Kinausap ko ang mga security. Minsan, ayaw bumangon, pagod. Sabi pa niya, sabi ni PRD, nasanay na raw siya sa kanyang kalagayan na oblo. Yun, sabi niya, oblo daw para loob. Mahilig kasi dyan, yung mga jokes ng Bisaya, mahilig, alam mo yung binabaliktad yung mga syllables. Oblo yung mga words. So. Sir, na ba siya mga gusto ipahiwatig sa atong mga kababayan, sir, all over the world? Kuan lang, pasalamat gihapon siya sa suporta. Sige mo ko pangutana, og na siya message kay tungod lagi pod ninyo. Salamat sa suporta. Unya ayaw na lang daw kay isang problemahan na lang daw inyong mga kaugalingon kay kung maugid daw niyang destiny, maugid na niyang destiny. Pwede ba na ako i-question to sa So, sabi ni Sir Alvin, Sir, may mga gusto ba siyang ipahiwatig sa ating mga kababayan all over the world? Sagot naman ni Congressman Pulong, ano lang, nagpapasalamat pa rin siya sa suporta. Lagi daw siya nagtatanong if may message ba si PRRD dahil nga rin sa mga tao no na mga nag-i-interview dyan sa The Hague or mga tao na bumibisita. So, salamat sa suporta at sabi ni PRRD guys, huwag nyo na raw siyang problemahin. Problemahin nyo na lang ang inyong mga sarili. Dahil kung ito talaga ang destiny niya, ito talaga ang destiny niya. Oh. Grabe si PRRD, no? Wag na daw natin siyang problemahin. At problemahin na lang daw natin yung mga sarili natin. So sabi naman, yes, Oh, of course. Yeah. Naabot na ba sa iya, sir? Ako siyang gipangutana po. Una, ako lang siyang likay-likay kay kabalo man ka sa nasulod, di ba? Medyo depressed. So ako siyang gipangutana nga og ibaligya ba tong balay sa among lula, sa dili daw to ibaligya, di sa musugot. Yan ako nang gidiretso nga imong balay diya sa Doña Luisa ibaligya ba ni tubag naman siya ngano nga baligya ba daw nga mo daw na yung pinakauna niyang balay unya si Hanelet na mo daw kaugalingong balay dako daw. So mo to yan tubag. So di daw ni pabaligya. Pero nabaligya na ni Hanelet, ako pong gipangutana nga kung ang titulo ka kinsa murag nisulti man to siya kahanilet daw murag ana. Wa po ko way klaro po diyan tubag pero nabaligya na pud may mabuhat. Kasi sa pagkakaron ang among inahan si mama namo ni sulti gyud nga og puhon og kaluyan sa Ginoo makagawa siya didto na siya papuyon sa balay namo. Wow. Okay. so, ang tanong ni, sabi ni Maring Hearty, pwede ko po ba itanong yung tungkol sa bahay? Umabot na ba sa kanya? So, sagot naman ni Congressman Pulong, oo. Tinanong ko nga rin siya.
pinasikot-sikot ko muna kasi alam nyo naman, pag nasa loob, medyo depressed, syempre. So, tinanong ko siya kung ibebenta ba yung bahay ng lola namin. So, may pa-segue muna siya, di ba? Sabi niya, wag daw yung ibenta, hindi siya papayag. Tapos, diniretso na niyang tanong, yung bahay mo dyan sa Doña Luisa, ibebenta ba? Sagot niya. Sabi naman ni PRD, bakit ibebenta? Yan ang unang bahay ko. Si Hanilet may sarili namang bahay, malaki nga. So, ayaw nga niya raw ipagbenta. Pero if ipagbili ni Hanilet, tinanong ko kanino yung titulo, parang sinabi niya na parang kay Hanilet ata. So, hindi din malinaw ang sagot niya. Pero if ibenta yan, wala din kaming magagawa. Tapos ngayon, ang mama namin, so yung mama ni Congressman Pulong, sabi niya, doon na siya, sabi niya, hopefully with God's grace na makalabas si PRD, doon siya titira sa bahay namin. So, marami kaming sariling bahay. Walang bahay, kung walang bahay ang papa namin, doon siya titira sa amin. Tama nga naman. Daghana naman may kaugali yung balay. May balay ang mga amahan dito pwede ng puyo sa mga balay. Sir, kay worried diba? bagod ang buong Pilipinas o mostly supporting ni Tatay Digong na ang balay daw pero holds history na daw. Di ang kuan gid namo ana nastoryahan namo ni VP Inday o ni Mayor Baste na kanang balaya dili na siya actually na masulti nga kang sa among amahan. Ang tagiya na ang tiga Davao na kay nahimo na nilang atuhanan ng lugara. Sir, So, yung tanong ni, yung sinabi ni Alvin, Sir, worried kasi ang buong Pilipinas, mostly those who are supporting PRRD dahil ang bahay holds history. So, sagot naman ni Pulong, ang nagpag-usapan talaga namin yan ni VP, Inday at Baste, na yung bahay na yan, actually di na masasabi sa papa namin yan. Ang may-ari niyan ay mga taga Davao na kasi naging puntahan na yung lugar. So, naging tourist spot na, no? So, tanong naman ni Sir Alvin, ito na. nahisigutan ba ninyo, sir, ni Ang uyab PRRD? ko. Ana siyang kuan daw. Alam talaga ni Congressman Pulong, no? Sa iya daw mga common law wife man yung isulti. Katong kang Ma'am Jazz, ana siya nga wala man daw sila relasyon ni Ma'am Jazz kay di man daw sila igagaw. Di mo sila igsuon, so wala daw sila relasyon. So sa tanang uyab po daw niya, katong sa nailhan ako nga 13 ka buok des Davao, pangita na lang daw mo glain, kanang daghan daw credit card. Oh, mo na yung sulti. So doon sa pa, bahin sa uyab, sa common law wife, unsa man. Sir, kanang mga tanan mi ko So, sabi nga ni Alvin, no, Sir, napag-usapan niyo ba? Sumagot naman si Congressman Pulong yung jowa ni PRD. Grabe. Si Congressman Pulong, alam-alam talaga niya yung mga current news eh. Oo nga, ano nga raw sa kanyang, sabi ni Pulong, ano nga raw sa kanyang mga common law wives, yung kay Ma'am Jazz, sabi niya, wala naman sila relasyon ni Ma'am Jazz kasi di naman raw sila magpinsan, hindi magkapatid, so wala silang relasyon. So sa lahat ng kanyang jowa, yung sa mga kilala kong 13 ka-jowa sa Davao, maghanap na lang raw kayo ng iba, yung maraming credit card. Yun yung sabi niya. So ano pa? About sa jowa? About sa common law wife? Grabe si PRD. Alam ko naman talagang joke lang yan, no? Nako, tong mga iba talaga, nako, dinidibdib, sinasabi na namang, totoo naman talagang single si PRD, pero yung kay Congressman Pulong, paano na lang yan? Yung mga palagot sa kontra ba? Yung, anong tawag dyan sa Tagalog? So, sabi naman ni, pagpatuloy Gutan ba natin. ninyo ang kanang developments sa case ni VP Inday? Impeachment? Nagsigira sa pangutana kung si Inday nga gadto ba daw Davao, ginasikaso ba daw po ni Inday ang Davao. Ako rin ito ba nga, nga si Inday gaulig Davao. Gatubang sa mga imbitasyon ang ginatubang mga tao. Mura to yung pangutana sa nangutana sa kaso ni Inday. Kung usa So, nagtanong si Alvin kung
napag-usapan ba daw nila ang development sa kaso ni VP, yung impeachment. Sabi naman ni Pulong, lagi niyang tinatanong kung si Inday ba pumupunta ng Davao. Inaasikaso ba ni Inday ang Davao? Sinagot ko nga, oo, si Inday umuwi ng Davao. Pinauunlakan yung mga imbitasyon, humaharap sa mga tao. Yun lang yung tanong niya. Hindi na siya nagtanong tungkol sa kaso ni Inday. Hindi na nagtatanong si Duterte tungkol sa impeachment. Ano ay muhang inyong na-experience now na more extended yung time diri sa Europe, sir? Or ni angay na mo karon sa Europe, sir? Mura na gani. Memorize na gani ako mga dalan diri. Oh. Kita kay tugnaw, sir. Init oy. Init gani guys, sir. Oh. Lagi paningot po kog masahe niya. Okay, medyo init na pod sa sulod. How's his health, sir? Mo to payat lagi, payat na kayo. Pero tarong pa mahinoon ng panghuna-huna. Pero sir, wala aircon. Puti naman. So, sabi ni Alvin, ano ang experience nyo na na-extend ang stay nyo dito sa Europe, sir? Nasanay na ba kayo sa Europe, sir? Sabi naman ni Pulong, mukha nga memorize ko na nga ang mga daan dito. So, hindi ba masyadong malamig, sir? Tanong ni Alvin. Sabi naman ni Pulong, ang init nga pero pinagpawisan rin kasi ako sa pagmamasahe kay PRD. Kaso medyo mainit na rin sa loob. Kato among kung asa may gamiting electric fan. So, tanong nga pala ni Alvin, how's his health? So, sabi ni Pulong, yun nga, payat talaga, payat masyado. Pero maayos pa rin naman ang pag-iisip. Sa tanong ni Alvin, sir, walang aircon sa loob. Sabi naman ni Pulong, yun kung saan kami nagmi-meeting, electric fan lang ang meron. Pero nau-open naman ang bintana. Okay. Pero mabrihan man hinoon ang bintana. Kasi pa na may question, ma'am. Masig na kung ano lang ko, last message nimo sa mga kababayan nato. Like I said, sa akong mga kapwa Pilipino, salamat sa inyong suporta sa akong amahan o sa akong igsuon nga si VP Inday o sa among pamilya. Salamat kaayo. Matudto pa ni Papa nga iyang message. Kalimti na lang daw siya, siguraduhan na lang daw inyong mga kaugalingon. Salamat. Salamat, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. So, yun nga, tanong ni Alvin, anong last message niya para sa mga Pilipino? Sabi naman ni Congressman Pulong, like I said, salamat sa inyong suporta sa papa ko, sa kapatid kong si VP Inday, at sa aming pamilya. Salamat ng marami. Tapos message naman daw ni PRD sa atin, kalimutan nyo na lang ako, isipin nyo na lang ang mga sarili nyo. So guys, anong masasabi nyo? Don't forget to like and subscribe to my channel. Have a great day, everyone. Thank you. God bless. Bye.